Magandang hapon po sa inyong lahat mga kagusok. Tara at samahan ninyong muli kami sa isa na namang adventure, ang pagna-night spearfishing. Maganda naman ang lagay ng karagatan, hindi naman maalon. Pero ang kalangitan ay maulan, kaya may kanya-kanya kaming dalang kapote para hindi kami lamigin sa biyahe papuntang isla. Tapos yung iba namang walang dalang kapote ay nagsuot na lang ng kanilang wetsuit para panlaban sa lamig. At yung iba naman ay nagtiis na lang dahil wala silang dalang kapote. By the way mga kagusok, may bago nga pala tayong kasama. Siya nga pala si Alfie Ablaza na nagmula pa sa Barangay Camburo. Hindi siya masyadong kita sa kamera dahil mahiyain si Idol. Pagdating naman namin sa isla ay agad na kaming bumaba at naglagay ng masisilungan. Marami kasi kami kaya hindi kasya sa bangka mga kagusok. At pagsapit naman ng gabi ay nagsimula na kaming mag-prepare para sa pagdadive. Kumain na rin kami at nakapagpahinga na. Sa mga oras na yan ay maulan pa rin. Sobrang lamig rin ng hangin mga kagusok. Ganun pa man, wala naman tayong magagawa. Kailangan nating maghanap buhay dahil hindi naman tayo mayaman. Pag-dive ko naman, ay agad naman akong nakakita ng napakalaking isdang hepos. Ang isdang maganda lang sa paningin dahil malaki at makulay, subalit sobrang matabang ang isdang yan mga kagusok. Kaya naman bihira din mabili ang ganyang isda dito sa amin. Paglipas naman ng 30 minutes ay nakakita ako ng isdang kauri ng katambak at tinatawag nila itong makimama. Tumimbang yan ng 1 kilo mga kagusok. Yan rin ang pinakamalaking isda na nahuli ko sa pamamana ko sa gabi. By the way, pasensya na pala kayo mga kagusok dahil hindi malinaw ang kuha ng kamera, malikot kasi ang ilalim ng dagat, dahilan para maging malabo ang tubig. At pagkatapos ko namang matanggal at malagay yan sa aking lalagyan ng isda, ay bumalik na ako sa bangka at umahon. Sobrang lamig kasi ng tubig mga kagusok. Pagdating ko naman sa bangka ay nakasunod lang pala ang tropa nating si Cortesa. Coba ikan os. Makalipas naman ng ilang minuto naming pagpapahinga, ay agad na kaming nag-second dive, isdang manetes naman ang aking nakita. Medyo luminaw na rin pala ang tubig mga kagusok. Kumalma na kasi ang dagat dahil pa low tide na. Dito na rin pala kami nanisid sa tapat ng Tignob. Hindi na kami lumipat sa Sayaw. Marami na kasing pumunta doon, kaya dito na lang kami naghanap ng isda. Nakakita naman ako ng isdang katambak. Medyo maliit pa nga yan mga kagusok. Pero pwedeng-pwede na rin yang ulamin. Mahirap kasi ang isda ngayon, lagi kasing malakas ang dagat at madalas pang umulan. Kaya minsan na lang kami nakakapagsisid. Sayang nga mga kagusok, kung kailan season ng bagulan o cuttlefish, saka naman palaging malakas ang dagat. At pagkatapos ay may nakita naman akong manetes na nakatago sa may bato, kaya naman hindi ko na rin yan pinalagpas. Nasa tamang laki na rin yan mga kagusok. Pasensya na pala doon sa mga nagpapa-shoutout, sa susunod na lang po mga kagusok, maikli lang kasi ang video natin ngayon. May napansin naman akong isang isda sa damo. Ito naman ang isdang anggur. Sa inyo mga kagusok, anong tawag nyo sa isdang ito? At dito na rin pala magtatapos ang videong ito, mga kagusok. Kaya naman, kung nagustuhan ninyo ang videong ito, ay huwag nyo namang kalimutang mag-iwan ng bakas at pakishare na rin. At kung hindi ka pa naka-follow, pindutin mo lang ang follow button diyan sa baba para lagi kang updated sa susunod ko pang mga video. Pwede ka ring magkomento para malaman ko kung ano ang gusto mong itanong. Yun lamang po. Maraming salamat. God bless.